Aaron Carl. One boring day, Aaron saw a strange woman in the park. Nakita niya itong nakahiga sa isang bench. She said her name was Jana, and she had a diamond ring on her finger. She was engaged, ngunit nawawala raw ang fiancé nito. Lumuwas pa raw ito sa Maynila upang hanapin ang nobyo nito. Lingid dito ay napagpasyahan niyang hanapin ang nawawalang nobyo nito. Habang hinahanap niya ang fiancé nito, ay dinamayan niya ito sa kalungkutan nito. Pinasaya niya ito at tinulungan sa mga problema. Nagmisula siyang reliever ng fiancé nito. Animo, superhero siya nito. Kapalit niyon ay maraming bagay ang natutuhan niya mula rito. Nasanay na siya nakasama ito. He was happy being with her almost every day. Pero hanggang kailan niya madarama ang kaligayahang iyon. My love, my hero, by Heart Ingrid. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na tiyak na ating takikiligan. Wala na akong magulang. Ulila ka na? Tumango siya. Wala rin akong kapatid. Nag-iisa na lang ako. Noong nasa Bohol ako, nakatira ako sa tiyahing Imelda ko. Ngayon namang nandito ako sa Maynila, pansamantala akong nakikituloy sa ninang Minda ko. Ibig sabihin nagbabakasyon ka lang dito? Kailan ka uwi sa Bohol? Hindi ko pa alam. Nakadepende kay John ang mangyayari sa kanya. Wala ang ninang ko sa bahay. Umuwi siya sa Bohol kasi nagkasakit ang nanay niya. Kaya ako lang mag-isa sa bahay niya. Nalulungkot ako kapag mag-isa lang ako kaya lumalabas ako at namamasyal. Huwag mong sabihin sa iba na mag-isip ka lang sa bahay, na mag-isa ka lang sa bahay. Baka mapahamak ka. Maraming loko rito sa Maynila. Ngumiti siya. Alam kong mabait ka kaya ko sinabi sa iyo. Napatingin siya sa fishbowl cart sa di kalayuan. Ayun, may fishbowl na. Hinila niya ito sa braso papunta sa fishbowl cart. Ilang saglit pa ay kumakain na sila ng bagong lutong fishballs. Ang sarap talaga ng fishball. Kuminto niya habang ngumunguya. Wala kang pasok? Wala, on leave ako. Ikaw, wala ka bang trabaho? Wala. Palamunin lang ako ni Ninang. Humagikik siya. Gusto ko ang tumulong sa pagtitinda sa tindahan niya ng RTW kaso ayaw niya eh. Ang sabi niya, habang narito ako, gusto niyang mamasyal na ako ng mamasyal. Sa Bohol, may flower shop ang tiya ko. Ako ang nagtitinda roon. Idi alam mo ang pangalan ng iba't ibang bulaklak? Oo naman, marunong din ako ng flower arrangement. Tinuruan ako ni Chang Imelda. Napansin niya nang sulyapan nito ang backpack niya. Nung una kitang makita, nagdo-drawing ka. Oo, libangan ko ang pagdo-drawing. Pinagkakakitaan ko rin ito minsan. May mga taong nagpapaguhit ng mukha nila at pagkatapos ay binabayaran nila ako. Cool! One of these days, gusto kong i-drawing mo ako. Napangiti siya. Oo ba? Basta may bayad. Tumawa siya pagkasabi niyon. Oo naman. Magkano ba ang talent fee mo? Tama na sa akin ng isang punong stick ng fishball araw-araw. Ngumiti ito at tumitig sa kanya. Gusto mong araw-araw tayong magkita? Saka lang niya naisip ang implikasyon ng sinabi niya. Kapag libre ka lang, okay lang sa akin. On leave naman ako eh. Ngumiti lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Niyaya niya ito sa tindahan. Ito ang nagpresentang magbayad ng soft drinks nila. Muli naglakad-lakad sila hanggang sa marating nila ang lugar sa parke kung saan sila unang nagkita. Umupo sila sa bench. Pagdodrawing lang ba ang kaya mo? Marunong ka rin bang magpinta? Tanong nito.
Marunong din ako magpinta. Pintor kasi ang tatay ko. Naman ako sa kanya ang talento ko. Hindi mo ba naisip na gawing career ang pagpipinta? Hindi ko alam kung paano. Saka mahal ang mga gamit sa pagpipinta. Isa pa, hindi naman talaga iyon ang pangarap ko sa buhay. Anong pangarap mo? Pangarap kong maging isang may bahay. Gusto kong maging isang ina. Gusto kong makasama sa buhay ang taong mahal ko. Iyon lang ang pangarap ko. Kasi para sa akin, mas mahalaga ang pag-ibig kaysa kung ano pa mang bagay sa mundo. Nahuli niya ang muling pagtapon nito ng tingin sa singsing niya. Malapit naman ang matupad ang pangarap mo, di ba? Engaged ka na. Ikakasal ka na. Malungkot siyang bumuntong hininga. Pagkatapos ay tumingin sa malayo. Hindi niya sigurado kung matutupad pa ang pangarap niya. Sa gilid ng mga mata niya ay kita niya ang pagtitig sa kanya ni Aaron. Nararamdaman niya na tila gusto nitong magtanong. Inangat niya ang kamay niya at iniikot ang singsing upang makita ang baton yun. Hindi ko alam kung matutuloy pa ang kasal ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung nasaan na ang nobyo ko. Halos 4 na buwan na kaming hindi nakikita at nagkakausap. What do you mean, hindi mo alam kung nasaan siya? Umalis siya ng Bohol. Ang sabi niya, babalik siya sa pamilya niya para ipaalam na magpapakasal na kami. Ang sabi niya, babalik siya at dadalhin niya ako sa Manila para ipakilala sa mga magulang niya, pero hindi na siya bumalik. Ano sa tingin mo ang dahilan? Hindi ko alam. Tinatawagan ko ang numero niya pero hindi ko siya makontak. Kaya ako pumunta sa Manila ay dahil sa kanya. Nagbabaka sakali akong makikita ko siya rito. Alam mo ba kung bakit nagpapalakad-lakad at gumagala-gala ako sa daan? Kasi baka makita ko siya sa daan at makasalubong ko siya. Gusto mo bang hanapin ko siya para sa iyo? Hindi, mabilis na tutol niya. Huwag mong gagawin yan. Gusto kong siya ang kusang makipagkita sa akin. Kung magkakatagpo man kami habang naglalakad ako sa daan, gusto kong hindi iyon sinadya at ginawa iyon ng pagkakataon. Paano kung may nangyari sa kanyang masama kaya hindi ka na niya? Huwag mong sabihin yan. Walang nangyaring masama sa kanya. Nararamdaman kong walang nangyaring masama sa kanya. I'm sorry, wika nito. Gusto ko lang sabihin ang mga possibilities kung bakit hindi ka pa rin niya kinokontak hanggang ngayon. Nangako siya sa aking babalik siya. Naniniwala ako na tutuparin niya ang pangako niya. Hihintayin ko siya kahit gaano man katagal. Hihintayin ko ang tawag niya. Hihintayin ko siyang bumalik sa akin. Pinakawala ni Aaron ang bala mula sa baril na hawak niya. Umusok ang bibig ng kanyang pistol. Nang tinang niya ang shooting board ay butas ang gitna ng paper target. Ikalawang araw iyon ang hinihinga niyang 2-week leave sa trabaho. Pumunta siya sa shooting club. Kanina ay nakita na naman niya si Jana sa parke. Inilibre niya ito ng fishball at soft drink. Nagkwentuhan sila. Ay kwento nito kung gaano ka-sweet ang nobyo nito at kung gaano nito kamahal ang lalaki. Hindi niya akalaing may ganoong klase ng pagmamahal. Kaya raw nitong magtiis at maghintay kahit gaano katagal. He found it foolish. Ang paghihintay nito sa isang taong hindi man lamang ito tinatawagan upang kumastahin ay isang katanghan. Ang patuloy na pag-ibig sa isang taong hindi nagpaparamdam pa ay isang kalukuhan. Dalawa lamang ang pinakamalapit na dahilan kung bakit hindi na nagparamdam kay Jana ang fiancé nito. Hindi na ito ang mahal ng lalaking iyon o patay na ang lalaki. Hindi na bago ang unang dahilan. Maraming lalaki ang tumatakbo sa mga pangako o responsibilidad sa mga babae. He was aware of that. Who would know? Baka sinadya lamang nitong pasahin si Jana.
Baka hindi totoo ang pagmamahal nito sa nobya. O pwede ring nakakilala ito ng ibang babae at nabaling sa babaeng iyon ang pagtingin nito, kaya kinalimutan nito ang pinangakuang nobya. At kaya hindi makatawag man lamang ito ay dahil nahihiya ito sa ginawang kasalanan. Ngunit paano kung patay na pala ang lalaking iyon? Kaya ni ang mangmusta ay hindi na ito magawa. Paano kung wala na pala talagang dapat pang hintayin si Jana? Dapat ay malaman nito ang kinaroroonan at ang kalagayan ng nobyo nito nang sa ganoon ay malaman nito kung may dapat pa itong hintayin o wala na. Nawa siya kay Jana. Ramdam niya ang kalungkutan nito na itinatago lamang sa matatamis ng ngiti at masayahing mga kilos. She was a good woman and her love was pure. Hindi dapat nito dinaranas ang ganong klaseng torture. Kung ayaw narito ng lalaki, sana ay sabihin na lamang dito kaysa naghihintay ito sa wala. Gusto sana niyang tulungan itong hanapin ang nawawalang nobyo nito, ngunit ayaw nito. She refused to give even his name. Ngunit nakatagda siyang tuklasin ang identity ng lalaking iyon. Little by little, he would try to gather information about that man. Gusto niyang malaman kung sino ito upang malaman niya kung nasaan ito at ano ang dahilan ng hindi pagtupad sa pangakong iniwan kay Jana. Mag-iimbestiga siya ng lihim. Muli niyang pinaputok ang kanyang pistol nang mapalitan niya ang target paper. Ito ang calling card ko. Nandyan ang cellphone number ko at ang contact numbers ko sa opisina. Bakit mo binibigay sa akin ito? Para may communication tayo. Tawagan o i-text mo ako kapag kailangan mo ako. Na parang isang superhero? Oo, parang isang superhero. Napangiti siya sa alaala. He had no intention of becoming her superhero. Gusto lang niyang tulungan ito bilang isang bagong kaibigan, kaya gusto niyang alamin ang kinaroroonan ng fiancé nito. Kung ano't anuman ang dahilan ng hindi pagbabalik ng nobyo nito, ay gusto niyang matanggap nito iyon. Gusto niyang magsimula ito ng panibagong buhay. Pumikit si Jana habang idinuduyan ang sarili sa swing sa playground na pinuntahan nila ni Aaron. Bahagi pa rin yun ng parke kung saan sila nagkikita. Halos buong araw silang magkasama. Hindi nila namalayan ng oras sa pagkikwentuhan ng tungkol sa kung ano-ano. Gabi na ngunit magkasama pa rin sila. Ang sarap sigurong lumipad. Anya nang itigil niya ang pagduyan. Nakupo rin ito sa kabilang swing ngunit hindi idinuduyan ang sarili. Tila pinapanood lamang siya nito. Siguro nga, kaya lang, hindi natin mararanasan yun kahit kailan. Only birds could fly. Alam mo ba, may isang klase ng pakiramdam na kapag naramdaman mo, ang akala mo lumilipad ka na rin? Kumunot ang noo nito. Kapag high ka sa drug? Ano? Bulalas niya. Tumawa ito. Sabi ng mga adik, kapag sila, para silang nasa heaven. Natawa rin tuloy siya. Hindi yun. Ang sinasabi ko ay ang pakiramdam ng mga taong umiibig. Kapag in love ka, para kang lumilipad, para kang nasa langit. Nakitin niya ang pagdududa sa mukha nito. Totoo. Hindi mo pa kasi nararanasan ma-in love kaya hindi mo pa nararamdaman yon. Subukan mong ma-in love. Mapapatunayan mo na totoo ang sinasabi ko. Ganoon ba ka talaga kasarap ang ma-in love? Oo. Bawat araw ay parang nakatapak ka sa ulap. Parang ang gaang-gaan ng buhay. Masaya ang pakiramdam ng in love. Nakangiti sabi niya at muling pinaandar ang duyan. In love ka pa rin, di ba? Masaya ka pa rin ba hanggang ngayon?
Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong nito. Hindi siya masaya. Pinipilit lamang niyang ituloy ang buhay at salubungin iyon ng may ngiti, ngunit sa likod niyon ay nakatago ang matinding kalungkutan. Hanggang kailan mo balak maghintay, Jana? Tanong nito kapag daka. Matagal bago siya nakasagot. Hanggang sa balikan niya ako. Paano kung hindi ka niya balikan? Babalik siya. I admire your optimism, Jana. But your idealism might hurt you more. Ha? Hindi ko maintindihan. Bukod sa hindi siya gaanong nakakaintindi ng Ingles, ay mabilis pa itong nagsalita. Ang sabi ko, sumama ka sa akin bukas, ipapasyal kita. Ngumiti siya. Talaga, saan mo ako dadalhin? Sa ibang pasyalan, nakakasawa na rito sa parke. Sige, pero siguruhin mo lang na maganda yang pagdadalhan mo sa akin, ha? Oo ba? Sakay ng kotse ni Aaron ay dinala nito si Jana sa iba't ibang pasyalan. Una siyang dinala nito sa Manila Oceans Park kung saan napakaraming sea creatures. Nang sumapit ang tanghali ay dinala siya nito sa isang restaurant na tila pawang mayayaman lamang ang kumakain. Bahagya siyang nailang, ngunit ang sabi nito ay umakto lamang daw siya ng normal. Hindi talaga ito katulad ng ibang mayayaman na ang tingin sa mga tulad niyang mahirap ay mababa lamang ang pinag-aralan ay tila basahan. Pagkatapos nilang kumain ay nanood sila ng sine. Isang Tagalog comedy film ang pinanood nila. Tawa siya ng tawa sa loob ng sinihan. Maya-maya ay hindi na siya makatawa dahil sa ginaw. Hinubad nito ang coat nito at isinuot sa kanya. Salamat, nakangiting sabi niya. Don't mention it. Hindi niya inalis ang tingin dito. Napansin siguro nito na hindi pa rin siya nagbabawi ng tingin kaya muli itong bumaling sa kanya. Salamat sa pagpasyal mo sa akin, ah. I told you, don't mention it. Nag-enjoy ako. Good. Bakit ang bait mo? Mabait talaga ako. Maswerte talaga ang magiging nobya mo. Hindi ito sumagot. Nakangiti lang ito habang nakatitig sa niya. Kasing bait mo si John. Unti-unting nawala ang ngiti nito. John palang pangalan niya. Alam niya ang gusto nitong tukuyin ay ang nobyo niya. Tumango siya at ibinalik ang tingin sa pinanonood. Lukot ang mukha ni John na nagbumaba sila mula sa cyclone loop. Nakapout ang mga labi nito na tila gustong magreklamo. Dinala ito ni Aaron sa Star City pagkatapos nilang manood ng sine. Ang sakit ng ulo ko. Hindi na ako sasakay dyan kahit kailan. Tila batang himutok nito. Napangiti siya. Para talaga itong bata. Kung minsan naman ay malalim ito na animo isang guro na nagbibigay ng lessons tungkol sa buhay. May natututuhan siya rito sa bawat sandaling magkasama sila. She was a refreshing character. Magaan itong kausap at kasama, kaya naman nag-enjoy siyang kasama ito. Hinawakan niya ang ulo nitong sapu-sapu nito. Masakit ba? Nakakahilo lang. Kung sa bagay, ganoon talaga. Hindi palaging enjoy. Minsan, masasaktan ka talaga. Parang sa pag-ibig, hindi maiwasang masaktan ka paminsan-minsan. Ano naman ang kinalaman ng pag-ibig sa roller coaster na yan? Para ding roller coaster ang pag-ibig. Aakyat, tataas, ikot, bibilis, babagal, tatakbo, at hihinto. Mapapatili ka sa saya pero minsan pasasakitin din niya ang ulo mo. Natawa siya sa komparison sa sinabi nito. Although he had never been in love, he was aware of its complexity. Ngunit hindi niya naisip na ihambing iyon sa roller coaster.
So tanggap mo nang pwede ring huminto ang pag-ibig. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya. Nothing. Kumain na muna tayo ng snack. Gusto sana niyang sabihin dito ang posibilidad na tulad ng roller coaster ay baka huminto na rin ang pag-ibig ni John para dito. Kaya lamang ay nagdalawang isip siya. He did not want to spoil the fun. Baka magbago ang mood dito kapag sinabi niya iyon. Ngunit binabalak talaga niyang gumawa ng hakbang para ma-realize nito na mali ang ginagawa nitong paghihintay sa nobyo nitong hindi man lamang makuhang magparamdam dito. Little by little ay gusto niyang ipaunawa rito yon. Ano to? Ani Jana na ang tinitukoy ay ang mga supot na ibinigay sa kanya ni Aaron. Mga gamit sa pagpipinta. Gamit sa pagpipinta? Sinilap niya ang laman ng malaking plastic, maliliit na lata, isang set ng brush at iba pa. Oo, nasa kotse ko pa yan, yung painting boards, backboard at standee. Umakma itong lalabas uli ng bahay niya, ngunit pinigil niya ito. Sandali, bakit mo ako binibigyan ito? Ang mahal ng mga ito ha. Hindi ko matatanggap ang mga ito. Naalala mo ba yung sinabi ko na idodrawing mo ako? Binili ko yan para ma-paint mo ko. Ayoko ng charcoal pencil lang ang gagamitin mo. Gusto ko painting at hindi sketch lang. Ganoon ba? Ngumiti ito at tumango. Hinayaan na niya itong lumabas ng bahay upang kunin ang mainiwan nito sa kotse. Sa totoo lang ay na-excite siya nang makakita ng mga kagamitan sa pagpipinta. 2 taon na ang nakalilipas mula nang huli siyang magpinta. Gusto uli niyang humawak ng brush at magtimpla ng mga kulay. Ano naman ang mga ito? Tanong niya nang may ilapag itong 2 pang supot sa center table. Pagkain natin ito. Itong isa naman, dog food. Dog food? Pasalubong ko kay Butchoy. Tinawag nito si Butchoy na lumapit dito. Hinimas nito ang ulo ng aso na dumidila sa kamay. 2 araw pa lang na nakikilala ni Butchoy si Aaron, ngunit parang amo na rin ito ang lalaki. Pinakain nito ang aso at pagkatapos ay sila naman ang kumain. Masyado nang malaki ang nagagastos mo sa akin aniya habang ngumunguya. Okay lang yun? Maganda naman ang painting na gagawin mo para sa akin, di ba? Ngumiti siya. Baka kapag hindi gaanong maganda ang painting na magawa ko, singilin mo ako sa lahat ng nagastos mo para sa akin, ha? Ngumiti rin ito. Kung sakaling ganoon ang mangyari, ipapaulit ko ng ipapaulit hanggang sa magawa mo. Hindi ka titigil sa pagpipinta hanggang sa ma-perfect mo ang gusto ko. Ang sama mo. Nagtawanan sila. Really, Jana, baliwala sa akin ang maibinibigay ko sa iyo. Magkaibigan naman tayo, di ba? Sana wag mong tatanggihan ang maibinibigay ko. Ang sabi, ang pagkakaibigan daw ay give and take dapat. Wala pa akong naibibigay sa iyo. Ikaw lang ang bigay ng bigay. Mali ka. May ibinibigay ka sa akin at walang katumbas na laga iyon. Your company. Masaya kapag kasama kita. Pansamantala akong nakakalayo sa mundo ko. Nakakalimutan ko ang mga gumugulo sa isip ko. Everything seems to be a breeze whenever you're with me. Ganoon din ang naramdaman niya. Hindi niya naisip ang suliranin niya tungkol kay John tuwing magkausap sila. Pinawi nito ang lungkot niya. Masaya siya na naging magkaibigan sila. Wala ka bang ibang kaibigan? Marami akong kaibigan pero pare-pareho lang sila. Iba ka sa kanila. Dahil mahirap ako? Dahil mababaw ang kaligayahin mo, madali kang mapasaya, magaan kang kausap. Ikaw rin naman para kang hindi mayaman kung kumilos. Hindi ka matapobre at okay lang sa iyo ang kumain ng fishball. Hindi mahirap makibagay sa iyo.
Nakakasawa na rin kasi ang palaging sumunod sa dikta ng sosyedad na kinabibilangan mo. Alam mo yung restriction ng society sa mayayaman at mahihirap? I used to hate that. Pag mayaman ka, dito ka lang. Ito lang ang dapat ang mga taong kakaswapin mo. Hindi ka pwedeng makipagkaibigan o sumama sa iba. Particularly sa mahihirap. Ito lang dapat ang mga sasabihin mo. Kapag umiba ka ng sinasabi, wala ka ng manners. Ito lang ang dapat na magustuhan mo. Kapag nagkagusto ka sa iba, hindi bagay. Hindi tatanggapin ng society na kinabibilangan mo kapag lumihis ka ng landas. Nakakalungkot naman pala ang maging mayaman, para kang nakakulong. Most rich people enjoy the restriction. Iba kasi ako. Hindi ako masaya sa ganung klase ng pamumuhay. Masaya ako na hindi ka katulad ng iba. Mayaman ba si John? Hindi niya naituloy ang balak na pagsubo ng pagkain. Naisip ko lang na siguro mayaman siya dahil mamahalin ang singsing na ibinigay niya sa iyo. Napilitan siyang tumango. Mayaman ang pamilya Sanchez. Sanchez ang apelyido niya. Tumango siya. Hindi ko pa nakikilala ang mga magulang ni John pero siguro kabilang sila sa mayayamang sumusunod sa dikta ng sosyedad na kinabibilangan nila. Paano mo naman sabi yun? Kasi hindi ako maipakilala ni John sa kanila. Isang taong kaming nagkasama sa Bohol pero ni minsan, hindi siya nagtangkang dalhin ako sa Manila para ipakilala sa mga magulang niya. Naisip ko na baka nag-aalala siya na hindi ako matanggap ng mga magulang niya dahil mahirap lang ako. At saka nakita ko sila sa panaginip ko.